Yung kapitbahay, araw-araw, bago pa mag-alas 5, nagpapatugtog na ng music sa taas para mag-ehersisyo. Sa sobrang ingay, hindi na makatulog ang mga kapitbahay sa buong building. Sino mang maglakas loob na puntahan siya para pagsabihan. Hihiga lang siya sa sahig at magkukunwaring patay, para pagbayarin ang mga tao. Kahit pulis pa ang pumunta, wala ring magawa. Hanggang sa kalahati ng mga nakatira sa building ay lumipat na. Ako, nakara-rating lang galing sa mental hospital, ay lumipat sa building na ito dahil mura ang upa. Habang pinipirmahan ko ang kontrata sa pag-upa, mabait na ipinaalala sa akin ng landlord, na kung sakaling makaharap ko ang kakaibang kapitbahay sa taas, pagpasensyahan ko na lang daw, dahil isa raw siyang baliw. Noong una, hindi pa ako naniniwala, pero kinaumagahan, habang mahimbing pa ang tulog ko, bigla na lang akong nagising sa sobrang lakas na tugtog. Walang malay kong kinuha ang fruit knife na nasa tabi ng kama ko. Tutal, may papeles naman ako. Kahit makapatay pa ako ng tao, ang pinakamalala lang na mangyayari ay ibabalik ako sa mental hospital. Pero kumalma pa rin ako. Ayokong bumalik doon agad-agad. Pagkatapos, dumapat ako ng maraming gamot at isinubo sa bibig ko. Handa na akong umakyat para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang itulak ko ang pinto para lumabas, napansin ko na ang mga pinto ng ilang kapitbahay ay may kaunting siwang. Tila ba tinitingnan nila kung aakyat ako sa taas. Nang pinindot ko na talaga ang elevator para umakyat, isang matandang babae ang lumapit para payuhan ako. Ay ho, pinapayuhan kitang huwag ka nang umakyat. Napakabagsik ng babae sa taas. Perahan ka lang yan. Nang marinig ko yun, napangiti ako, kasi siya ay nagkukunwari lang. Samantalang ako, totoong baliw. Pag-akyat ko sa taas, kinatok ko ang pinto ng babaeng kapitbahay. Mukhang masyadong malakas ang ingay sa loob ng kwarto, kaya hindi talaga marinig ng tao sa loob. Nang unti-unti na akong nawawalan ng pasensya, at malapit ng tuluyang mawalan ng kontrol, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Anong kailangan mo? Nag-eehersisyo ako sa sarili kong bahay. Nakakaabala ba ako sa'yo? Sa totoo lang, punong-puno na ang dibdib ko. Pero ang gusto ko lang sana ay kausapin siya ng mahinahon. Pero nang makita ko ang masungit at masamang mukha ng babaeng ito pati na ang tono ng pananalita niya, bigla na lang akong hindi nakapagpigil. Ang aga-aga, ikaw na matandang babae ka, hindi ka natutulog. Pero ako, kailangan ko pang matulog. Subukan mo pang tumalon-talon ulit dyan sa itaas ko. Maniwala ka't sa hindi, tatagain kita. Napakatapang ng tono ko, pero hindi ko inasahan na mas matapang pa pala ang babaeng ito. Hindi lang siya sa salita kumikilos. Mapa niya akong sasaktan. Sa sandaling dumampi ang mga daliri niya sa akin, nakita kong bumukas din ang mga pinto ng mga katabing kwarto. May mga taong nakatingin sa amin. Agad akong nagpatamba sa sahig. Nagsimulang sumigaw ng tulong. Nang makita ng mga tao sa katabing kwarto na napahamak ako, lahat sila ay nakiisa rin. Agad-agad silang nagsilabasan. Tinanong nila kung kailangan kong tumawag ng pulis o kung kailangan kong pumunta sa ospital. Siyempre, tumango ako at sumigaw na kailangang tumawag ng pulis at kailangang pumunta sa ospital. At ang mga mababait na kapitbahay na ito ang magiging testigo ko. Huwag niyo akong pagbintangan. Hindi ako ang may gawa niyan. Siya mismo ang natamba. Pero itong mga mababait na kapitbahay ay sukdulan na ang galit sa kanya. Ngayong nakahanap na sila ng pagkakataon, paano pa nila siya palalampasin? Nakita naming lahat, ikaw ang nagtulak sa binatang yan. Maghanda ka ng magbayad. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Dahil sa testimonya ng maraming kapitbahay, dinala ako sa ospital. Kahit na maliit na bagay lang ito. Isang gallows lang. Pero sa tulong ng mga pulis, nagbayad pa rin sa akin yung babae ng 2,000 piso. Humanda ka sa akin. Marami akong paraan para turuan ka ng leksyon. Natawa ako nang marinig ko iyon. Dahil hindi pa naman sigurado kung sino talaga ang matuturuan ng leksyon. Maaga akong natulog noong gabing iyon. Kinabukasan, sakto sa oras, umalingaw-ngaw na naman ang malakas na tugtog mula sa itaas. Mas malakas pa kaysa kahapon. Halatang sinasadya ng babae sa itaas na inisin ako. At nang itulak ko ang pinto para lumabas, nagbukas din ng pinto ang ilan sa mga kapitbahay ko. Lalo na yung matandang babae. Puno ng pananabik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kasi naman, kahapon hindi lang ako nakaganti sa babaeng iyon. Pinagbayad ko pa siya ng 2,000 piso. Pero ngayon, wala talaga akong planong umakyat para makipagsigawan sa kanya. Dahil may bago na akong plano. Nang makita ng lahat na isinara ko ang pinto ko, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Siguro iniisip nilang lahat na natakot na ako. Yung babae, nagsimula siya ng pasado alas 5, at sumayaw hanggang pasado alas 9. Mas malakas ang tugtog niya kaysa sa dati. Lahat ng kapitbahay ay nagbubuntong hininga. Sinasabing hindi na nila alam ang gagawin. Ay, may isang binata pa naman na matapang. Nakipagsagutan sa babaeng yun, at nakakuha pa ng 2,000 piso sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon. Hindi na nagpakita yung binata. Siguro natakot na. Kasi naman, baliw talaga yung babaeng yun. Kahit sino, matatakot sa kanya.
Nang marinig ko ang usapan ng mga kapitbahay, napangiti ako. Paano naman ako matatakot sa babaeng baliw na yun? Mayroon lang talaga akong ibang plano ngayon. Pag-uwi ko sa bahay, pumasok ako sa kusina at nagpakulo ng sabaw ng pata ng baboy buong umaga. Hinintay kong lamambat ito ng husto. Nagbalot ako ng pata at umakyat sa taas. Pinatok ko ang pinto ng babaeng baliw na iyon. Ikaw, nang makita ulit ako ng babae. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Sa tingin niya siguro, dapat ay alas 5 pa lang ng umaga ako dumating. Bakit alas 12 na ako nakarating? Ate, nabalitaan kong buong umaga kang nag-eehersisyo ngayon. Siguradong nananakit na ang mga binti mo. Ito, kaluluto ko lang na sabaw ng pata. Kainin mo para makabawi ka. Para bukas, makapag-ehersisyo ka ulit. Nang makita niyang inaabot ko, ang mainit at umuusok pang sabaw ng pata. Natulala talaga siya, pero pagkalipas ng 1 segundo, isa lang ang sinabi niya, baliw. At saka malakas na isinara ang pinto. Ate, yung sabaw ng pata, iniwan ko na sa labas ng pinto mo ha. Huwag mong kalimutang inumin. Nang makita ng mga kapitbahay ang ginawa ko, lahat sila ay nagtaka at hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung ano ang binabalak ko. Ay ho, 4 na oras na siyang nag-eehersisyo kaninang umaga. Tapos ipagluluto mo pa siya ng sabaw ng pata. Nang marinig ko ang sinabi ni Lola, bahagya akong napangiti. Hintayin nyo lang, dahil ngayon palang magsisimula ang palabas. Kinaumagahan ng 2 araw, saktong oras na naman nagsimulang mag-ehersisyo ang babaeng baliw. Pero mas malakas pa ang ehersisyo niya ngayon. Pero habang lalo niyang nilalakasan, lalo naman akong natutuwa, kaya tumayo na rin ako at dumiretso sa kusina. At sinimulan na siyang ipagluto ng sabaw ng pata. Nag-live pa ako sa group chat ng buong proseso ng pagluluto. Sobrang pagod na siguro ang ate ko sa pag-ehersisyo araw-araw. Kaya bilang nakababatang kapatid, ipinagluto ko na naman siya ngayon ng 2 malaking pata. Pagkatapos nilang makita ang message ko, marami ang nag-comment na baliw daw ako. Sobra na ang isang baliw dito sa building natin. Ngayon, may dumating na namang isa pang baliw. Hindi pa man ako nakakapagsalita, sumugod na agad ang baliw na babae sa taas. Sinong tinatawag niyong baliw? Buong pamilya niyo mga baliw. Pupunta ako sa bahay niyo ngayon at magkukunwaring patay. Nang magsimulang magalit ang baliw na babae, lahat sila ay nanahimik. Ako lang ang nakatingin sa mga mensahe sa group chat at mahinang tumatawa. Nang maluto na ang sabaw ng pata, magiliw akong nag-message sa group chat. Ate, luto na ang sabaw ng pata. Bunso, dadalhin ko na yan sa taas para sayo. Sa pagkakataong ito, mas maganda na ang sitwasyon kumpara kahapon. Pagkatok ko pa lang sa pinto, agad niyang binuksan ito. Pinagbuksan niya ng pinto ang kanyang bunso. Talagang dinalhan mo ako ng sabaw, ha? Siyempre, si ate, pagod na pagod sa kaehersisyo tuwing umaga. Kaya si bunso, nagluto ng sabaw para makabawi ka ng lakas. Kung ganun, salamat, bunso. Pagkatapos niyang sabihin yun, kinuha nga ng babae ang sabaw na hawak ko, at sinimulan niya itong inumin sa mismong harapan ko. Siguro dahil sa group chat, ipinakita ko ang buong proseso ng pagluto ng sabaw. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Inubos niya ang 1 mangkok ng sabaw sa 1 inuman lang. Magluluto ka pa ba ng sabaw para sa akin bukas? Siyempre naman, basta gusto ni ate uminom. Kung ganun, salamat, bunso. Pagkasabi niya noon, isasara na sana niya ang pinto. Pero bigla akong napahawak sa tiyan ko at sumigaw na masakit ang tiyan ko. Tinanong niya ako kung anong problema. Sabi ko, kailangan kong makigamit ng banyo. Noong una, ayaw niya pa sana akong papasukin. Ate, di ba kakatawag mo lang sa akin na bunso? Anong masama kung makikigamit lang ako ng banyo? Pagkatapos kong magsalita, dumiretso agad ako sa banyo nila. Pagkapasok ko sa banyo, tanong siya ng tanong kung anong nangyari sa akin. Habang sinasagot ko siya, ginamit ko ang maliit na kutsilyo at ginawa ang lahat. Saka lang ako lumabas ng banyo. Tol, anong nangyari sa'yo? Sumama ba ang tiyan mo? Siguro, pupunta ako sa ospital para magpatingin. Sa isang hiwalay na GC ng mga kapitbahay, maliban sa kanya. Ngayong umaga, huwag munang magbubukas ng pinto ang lahat. Kahit anong marinig ninyo, huwag kayong lalabas. Kung lalabas man kayo, tandaang magsuot ng mask. Pagkatapos kong i-send ang mensaheng yun, maraming nagtanong sa GC kung ano ba talaga ang nangyayari. Mayroon ding matatalino na nahulaan agad, na ako na naman ang gumagawa ng paraan sa baliw na babaeng yun. Pagsapit ng hapon, biglang dumami ang mga mensahe sa GC. Yung baliw na babae, ewan kung anong nakin. Nagtatae raw, at sa elevator pa mismo siya nagtae. Nakita ko rin, mukhang sumabog na raw ng 1 beses noong nasa baba pa lang siya. Marami sa amin ang nakakita. Isara ninyong mabuti ang mga pinto ninyo. Nabalitaan kung hindi raw nagpa-flush ang inidoro sa bahay ng babaeng yan. Lalabas daw siya para makihiram ng banyo. Nagwala ang mga tao sa GC. May namigay pa nga ng pera sa GC. Siyempre, hindi nagtagal, may nakaalala sa akin. Nagpapasalamat ang lahat sa akin sa ginawa kong kabutihan. Sa wakas daw ay may nag-asikaso na sa babaeng yun. Nang makita ko ang mga mensaheng yun,
Napangisi ako. Nagsisimula pa lang yan. Hindi pa nga ako totoong nagsisimula, eh. Hanggang kinabukasan ng tanghali, walang kahit anong ingay na narinig mula sa itaas. Nag-live pa ako sa group chat habang nagluluto ng isang kalderong sopas. At sinadya ko pang i-mention sa group chat yung ate sa itaas. Hayop ka, humanda ka sa akin. Hindi kita palalampasin. Simula ngayong araw, sisirain ko ang buhay mo. Anong sabi mo? Ang bait-bait kong ang nagluto pa ng sopas para sa'yo. Bakit mo naman sisirain ang buhay ko? Nagkunwari akong kaawa-awa sa group chat. Kalahati ng mga tao sa building ay tawang-tawa. Tutal, nahulaan na ng lahat kung ano ang nangyayari. Pero naghintay ako ng matagal. Hindi siya gumanti sa akin. Lumipas pa nga ang ilang araw. Wala na ulit akong narinig na ingay mula sa babae. Akala ko, tapos na ang isyong to. May ipinahid pang tae ng aso sa pinto ng bahay ko. Matapos kong linisin ang dumi, nag-post ako ng isang picture sa group chat. Sinasabing hindi ko na palalakihin pa ang issue. Sumang-ayon din ang mga kapitbahay sa group chat. Maliban sa babaeng yon na hindi talaga nagsalita. Alam kong kampante na siya ngayon. Iniisip niyang hindi na ako gagantay. Noong panahong akala ng lahat na magiging payapa ang gabi, lihim kong kinuha ang mga basura sa kusina mula sa halos buong subdivision. At dinala ang lahat ng yun sa harap ng pinto ng baliw na babaeng yun. Hanggang sa ang mga basurang yun ay tuluyan nang tumabon sa kwarto niya. Saka lang ako bumalik para matulog ng mahimbing. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, biglang may narinig na malakas na sigaw sa pasilyo. Kaya kinuha ko ang cellphone ko para tingnan. At nakita kong may nagpadala ng isang video. Sa video, hindi maitulak ng baliw na babae ang pinto niya. Hindi siya makalabas, at nagmumura siyang mag-isa sa loob ng kwarto niya. Ang masamang tao, dapat tinatapatan din ng kasamaan. Sobrang nakakagaan ng loob. Sino kayang magiting na nilalang ang gumawa nito, no? Sa kalagitnaan ng usapan nila, napunta na naman sa akin ang topic. Agad-agad akong nag-inosente sa group chat. Huwag niyo naman akong pagbintangan. Umamin na ako at humingi ng tawad kahapon. Siguradong hindi ako ang may gawa niyan. Habang todo tanggi ako sa group chat, may nag-friend request sa akin galing sa property management. Binura ko na ang lahat ng CCTV video ng subdivision. Huwag kang matakot, at saka yung video kahapon ng babaeng baliw na nagtapon ng basura at tae ng aso sa bahay mo. Itinabi ko lahat. Sinabihan ng pulis yung babaeng baliw na umuwi na muna. Pero ayaw pumayag ng babaeng baliw. Binalikan pa niya at pinagbintangan ng mga pulis. Sabi niya, nabayaran ko rin daw ang mga pulis. Nang marinig ang sinabi ng babaeng baliw, hindi lang ako ang natulala, pati yung taga-property management at mga pulis ay natulala rin. Habang hindi makatwiran yung babaeng baliw. At palakas ng palakas ang boses niya. Alam kong ako na ang dapat umeksena. Tutal, tinulungan din naman ako ng pulis kanina. Kailangan ko ring tulungan ng mga pulis. Kaya noong nagwawala na ang babaeng baliw, lumapit ako sa harap ng mga mamang pulis. At sinabi sa kanila na parang api. Mga sir, tamang-tama po ang pagdating ninyo ngayon. Kahapon po, tinambakan din ng basura ang tapat ng pinto ko. Pagkasabi ko nito, agad na tumahimik yung babaeng baliw. At naintindihan na rin ng mga pulis kung ano ang ibig kong sabihin. Agad silang sumakay sa sinabi ko at nagtanong kung sino raw ang gumawa. Umiling ako, pero pagkatapos ay itinaas ko ang cellphone ko. At sinabi sa mga mamang pulis. Pero alam ko po kung sino ang may galit sa akin. Kahapon po may nagbanta sa akin sa group chat ng subdivision. Gusto pa raw niya akong patayin. Mamang pulis, kailangan niyo po akong protektahan. Mag-isa lang po ako dito sa syudad, wala akong kamag-anak. Ngayon, bigla na lang may nagbabanta sa akin. At gusto pa akong patayin. Talagang medyo natatakot ako. Sa kalagitnaan pa naman ng araw. Sinong mangangahas na pagbantaan ka? Saka nandito naman kami. Sino ang taong ito? Hindi ako nagatubiling itaas ang aking daliri. Itinuro ko ang babaeng baliw sa likod ng mga pulis. At itong babaeng baliw, sa harap ng tingin ng mga pulis. Ay kalmado pa rin nagsabi. Kahit papagbantaan ko sa salita itong, "Letcheng bata na to, anong problema doon? Kasalanan lahat nitong letcheng batang to, danuga niya ako. Kailan naman kita danuga? May ebidensya ka ba?" Nagpatuloy ako sa pagpapaawa, at sa wakas, kumagit din sa pain ang babae. Sige nga, sabihin mo, na nagtapon ako ng tae ng aso sa pinto ninyo. May ebidensya ka ba? Kung wala, aalis na ako. Siguradong sigurado siya na sa property management. Wala nang natirang kopya ng mga video. Pero noong akmang-akma na siyang aalis na may pagyayabang, ang staff ng property management sa likuran ko, ay biglang nagsalita. Mayroon talaga kaming video niyan. Hali kayo, tingnan ninyo. Pagkasabi nyon, binuksan na ng staff ng property management ang CCTV. Malinaw na ipinapakita sa screen. Ang babaeng baliw